so much to all our performers at talaga naman siguro nasiyahan ang ating mga kasambahay here at the Smart Araneta Coliseum. Alright. Sino sa inyo gusto kong kumanta si Rina Villamor? Wag na! Alam mo kasi kakanta ka doon. Alam mo, timing na timing yan kasi El Nino, kailangan ko mag-contribute dun sa mga dams natin. Ikaw, gusto mo kumanta? Hindi, actually nung bata ako, gusto ko talagang kumanta. Ano nangyari? Sinabi ko sa nanay ko, Ma, gusto ko talagang kumanta. Sabi ng nanay ko, sige nak, parinig nga. Nung kumanta ako, sabi ng nak, alam mo nak, hindi ka magiging singer, magiging host ka talaga eh. Tigilan na natin to. Mag-artista ka na lang daw. Mag-artista na lang daw talaga ako. Anyways, alright. Partner? Ayan, maraming salamat po sa lahat ng ating mga performances. I've mentioned, andyan si Reyna Dalanay, Ella Nympha, Sasa Dagdag, andyan si Laika Girano, and of course, Daryl Ong. Kaya mo yun, yung kumukulot yung boses? Hindi. Kaya ko lang pumalakpak dun sa may gilid kanina. Nakukulot, no? Galing. Pagpapractice natin yan. Alam mo, dream talaga namin ni Ryan, hindi lang makapag-host sa Smart Araneta Coliseum, kundi makapag-concert. Yeah, next time. Yung wala ng tao lahat. Okay. And at this point, mag-refresh muna tayo and look at the milestone set by UNTV Cup Season 4. Panoorin po natin. August 24, 2015, nang magbukas ang UNTV Cup Season 4 sa Mall of Asia Arena. 12 koponan ang muling nagsama-sama upang makatulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng basketball. Nagmarcha sa MOA Arena ang lahat ng participating team sa pangunguna ng defending champion na Judiciary Magics. Season 3 first runner-up na Malacanang Patriots, ang AFP Cavaliers, Senate Defenders, MMDA Black Wolves, NHA Builders, DOJ Justice Boosters, BFP Firefighters, GSIS Furies, PNP Responders, HOR Solons, at ang bagong koponan ngayong Season 4, ang Ombudsman Graft Busters. At dahil nasa puso ng liga na makapaglingkod sa ating mga kapwa-tao na siyang konsepto ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon, bawat koponan ay may kanya-kanyang benepisyaryo na pinag-uukulan ng bawat laban sa hardcore. At para sa mas pinalawak na paglilingkod bayan, mas pinalaki din ang premyo ng bawat koponang kaisa ngayong Season 4 upang siyang maitulong nila sa kanilang mga beneficiaries. Ang 5th to 12th place teams ay mabibigyan ng 100,000 pesos para sa kanilang beneficiaries. Ang 4th placer naman na NHA Builders ay may 500,000 pesos. Two straight baskets and Waldemar Tibay. Habang ang 3rd placer na MMDA Black Wolves ay may 1 million pesos. At para sa mga championship contenders ng Season 4, ang runner-up team ay may 2 billion pesos, habang ang magkakampyon naman ay magkakamit ng 4 million pesos. Kaya sa pagnanasa ng bawat koponan na makapagbigay ng mas malaking tulong sa mga nangangailangan, mahigpit ang bawat laro sa mga unang yugto ng liga. There are free throws there. Matapos ang elimination at quarter-final round, nanaig ang puwersa ng 4 na koponan na nagharap sa semi-final round, ang NHA Builders, MMDA Black Wolves, PNP Responders at AFP Cavaliers. At sa tindi ng aksyon sa semi-finals, nanaig ang lakas ng PNP Responders at AFP Cavaliers. It's a 20-point lead staring at the AFP and Araneta. Para sa inaabangang final round ng UNTV Cup. He has 6 in a row. Ngayong gabi, muling maghaharap ang tropa ng mga pulis at ang batalyon ng mga sundalo. PNP Responders versus the AFP Cavaliers sa ikalawang yugto ng UNTV Cup Season 4 Championship Series. Bawat aksyon, bawat patak ng pawis, bawat sakit ng katawan, bawat sindo, bawat game para sa serbisyo publiko. Ito ang liga na may pusong maglingkod bayan, ang natatanging liga ng public servants. Ito ang UNTV Cup Season 4. Ayan. Ryan, nakalain mo yun?
ngayon, after 6 months, nandito na tayo sa ating championship series at para nga itong remake ng ating UNTV Cup Season 2 kung saan nagtagpo ang AFP Cavaliers kontra sa PNP Responders. At this time, dahil 4th season na nga tayo, 8.3 million pesos naman ang ating ipapamahagi dun sa mga hindi nakaabot dun sa ating top 4. Meron din silang 100,000 pesos na mai-share nila dun sa kanilang chosen beneficiary o kaya beneficiaries. Alright, at ngayon naman partner, dadako muna tayo sa ating awarding ceremony. Alright, unahin po muna natin. Ito ang bago nating kaisang team ngayong Season 4. Ayan, ang tatawagin muna of course natin ang ating commissioner ng UNTV Cup, Commissioner Atoy Ko. Samahan niyo po kami dito, yes, tawagin muna natin. Of course, ang Vice President of BNPI and UNTV, Mr. Jerry Pangulan. And of course, the Chairman and CEO of BNPI, UNTV, Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Okay. Eto, unahin po muna natin ang ating awarding ceremonies. Unahin muna natin ang kaisang team ngayong Season 4. Ayan. Yung mga awards natin. Alam mo, meron tayong 12 teams na kasama dito sa ating UNTV Cup Season 4. At syempre lahat sila, bibigyan natin ng recognition dahil lahat sila ay may natulungang beneficiary or beneficiaries sa pakikisa nila dito sa ating 4th season ng UNTV Cup. Of course, every team deserves a round of applause dito po sa pagsali nila sa UNTV Cup Season 4. alright, at alalahanin natin rin na nag-start with the 7 teams, with 10, 11, and now it's 12. Alright. Umpisahan muna natin ang ating awarding ngayon sa isa sa bagong team natin sa UNTV Cup Season 4, the Ombudsman Graph Busters. Partner? And to receive this plaque of appreciation for the Ombudsman Graph Busters, we have Mr. Armando Sanchez. Palakpakan po natin mga kasambahay from Ombudsman Graph Busters. Thank you for joining us this season and we hope to see you again on our next season. Okay, ayan ang ating Ombudsman Graph Partner dyan. Ang isa sa pinakamatangkad na player sa buong UNTV ka, si EJ File. Kung akong isa sa pinakamaliit na host, siya naman ang pinakamatangkad. At nagbe-baking din yan, diba? Kakompetensya mo na. Alright, isunod na natin ang DOJ Justice Boosters. To receive this plaque of appreciation for the DOJ Justice Boosters, may we call on Mr. Bing Cabrido and Jess Montevergen. Okay, yan ang DOJ Justice Boosters. Congratulations and thank you for joining UNTV Cup Season 4. Next up, isusunod naman po natin ang HOR Solons. Kaibigan natin ang beneficiary po ng HOR Solons ay ang Municipality of Barotac Viejo, Educational Assistance to High School Students. To receive this plaque of appreciation for the HOR Solons and the check of 100,000 pesos for their beneficiary, we call on Mayor Neil Beng Tupas III. Mayor Beng, and of course, okay, thank you so much, HOR Solons. Up next is the GSIS Furies. And to receive this plaque of appreciation for the GSIS Furies, we have Mr. Rene Boy Bansali, Romeo Diaz, Dennis Buni, Mike Beran, June Alfonso, and the Vice President of GSIS, Mr. Ed Fernandez. At ang beneficiary po ng GSIS Furies ay ang DSWD Graces. To receive the check of 100,000 pesos, we have Ms. Joy Banaken and Mr. Carlito de Guzman. Wow.
from GSIS Furies. I'm sure nagpapasalamat yung kanilang chosen beneficiary Yes, dito sa of course. 100,000 pesos na naitulong ng GSIS Furies. Well, we hope to see you again, guys, next season po. Okay, next up, tawagin naman natin from Senate Defenders. To receive this plaque of appreciation for the Senate Defenders, we have Emmanuel Baltazar, Reynaldo Malaga, Christian Andaya. Ang beneficiaries po ng Senate Defenders ay Kite Foundation Incorporated at ang Pangarap Foundation Incorporated. And to receive the cash grant for Pangara Foundation Incorporated, we have Ms. May Alarcon, Ms. Leia Lanzuela, and Mr. Dennis Espinosa. For the Kite Foundation, we have Mr. William Bayot. Congratulations to the Senate Defenders and their chosen beneficiary. Okay, napakalaking tulong talaga nagagawa nito sa mga beneficiaries, ano partner? Malay mo next time, hindi lang 100,000 pesos yung Oo. makuha ng mga hindi nag-top 4, di ba? Mas madadagdagan pa. Next up, may we call on the Malacanang Patriots. And to receive this plaque of appreciation for the Malacanang Patriots, may we call on Mr. Mike Jimenez. Okay, at ang beneficiary po ng Malacanang Patriots ay ang Philippine Children's Medical Center. And to receive the cash grant for Philippine Children's Medical Center, we have Ms. Mercy Rosalina Del Rosario, the Administrative Officer, Cancer and Hematology Center. All right. All right, thank you so much, Malacanang Patriots. This time, tatawagin naman natin ang Judiciary Mages. At ang kanila pong beneficiary ang court employees severely affected by calamities. To receive this plaque of appreciation for the Judiciary Mages and the cash grant for their beneficiary, we have Mr. Joey Yabut. Okay, Coach Joey Abut. Alright, thank you so much, Judiciary Mages. Isusunod naman po natin ngayon ang isa sa mga pinakabagong team from the BFP Firefighters. And to receive this plaque of appreciation for the BFP Firefighters, we have SFO2 Arlene Mesinas, Senior Inspector Roderick Marquez, Superintendent Renato Marshall, and Chief Superintendent Alovil Ferrer. At ang beneficiary naman po ng BFP Firefighters ay ang Philippine Science High School Foundation Incorporated. To receive the cash grant for the Philippine Science High School Foundation Incorporated, we have Ms. Maria Patricia Sena, the Junior Administrative Assistant, and Ms. Mika Ana S. Tirburcio, the Project Assistant. Alam mo, ang BFP Firefighters isa sa mga most improved team ng ating Season 4. Right. Oh, napakalaki ng future na team na to kasi nakapasok sila, di ba? Oh, ano To the kaya yung second round. ano kaya yung madadagdag sa kanilang koponan pagdating sa Season 5? Yan ang dapat nating abangan. Yeah, we'll see. Okay, thank you so much to the BFP Firefighters. Eto, partner, and this time, pararangalan naman natin ang mga team who made it to the 3rd and 4th place. Sila ang nakita nating lumaban ng buong puso hanggang sa semi-final round. Alright, let's start off with our 4th placer. None other than the NHA Builders. Ang kanilang cash prize, Ryan, ay 500,000 pesos, and to receive the plaque of appreciation for the NHA Builders, we have Mr. Bong Adolfo and Renato Ibalia, the team manager. Ang beneficiary po ng NHA Builders ay ang NHA Provident Fund Association Incorporated Welfare Fund. And to receive the cash grant for NHA Provident Fund Association Incorporated Welfare Fund, we have Ms. Levita Merindo, their manager. Strikte
Okay. Gesetze sollen den Jugendschutz auch im Internet garantieren. Nakita ko rin yung ibang mga NHA builders natin. Sumusuporta pa rin sa ating finals. Nandun sila, nandun ang team. nanonood sila. NHA, Ayan. there you are. Sila, Coach. Coach Bennett Paladin, his team. Okay. Next up. This time, tawagin naman natin ang big winner ng UNTV Cup Season 4 Battle for Third. None other than, palakpakan po natin mga kasahambay, the MMDA Black Wolves. To receive the plaque of appreciation for the MMDA Black Wolves, we have the entire MMDA Black Wolves team with our team manager, Lynette Valle, and head coach, Coach Mandel Martirez, and their assistant coaches, Joseph Barrios and Albert Olaya. Okay. Ang beneficiaries po ng MMDA Black Wolves ay ang PGH NICU Neonatal Intensive Care Unit, Philippine Cerebral Palsy Incorporated, at ang Damayan Fund through MMDA Provident Fund. Ayan, to receive the cash grant for PGH NICU or Neonatal Intensive Care Unit, we have Dr. Ana Marie Ventulan and Dr. Angelica Gakutno. And for the Philippine Cerebral Palsy Incorporated, andyan si Yuan, no, yung na-interview ko. Yes, oh. Ayan, andyan si Miss Presi Declaro de Luria. At syempre, andyan si Yuan Tristan Balya. Hi, Yuan! Ayan. And finally, for the Damayan Fund, through MMDA Provident Fund, we have General Manager Corazon Jimenez and Director Lydia Domingo. Message. Alright, baka mag-message. Interview mo si ano. Yuan, may message ka ba para sa MMDA Black Wolves? Mag-cheer ka na lang sa MMDA. Go MMDA! Go MDA! Ayan! Wow! Tingnan mo naman, todo suporta pa rin siya, Oo di ba? naman. Malaking bagay yung naitulong ng MMDA Black Wolves Right. para dun sa kanilang chosen beneficiaries. That's right. Okay. Ayan, congratulations once again to MMDA Black Wolves for winning third place. And congratulations po sa ating mga team at sa kanilang mga beneficiary. We hope to see you again next season. And of course, mga kasambahay, hindi matatapos ang gabing ito na hindi tayo nakakarinig from the man behind UNTV Cup, Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kagaya ng dati, lagi nating sinasabi, salamat sa Diyos, nakarating tayo ng Season 4. And congratulations sa lahat ng ating team na mga kasali ngayon. And of course, nagpapasalamat din po tayo sa lahat ng mga nag-participate, sa lahat ng mga teams na mula umpisa ay talagang nakipagtiyaga sa atin para sa kapakanan din ng kanilang mga chosen beneficiaries. Sa lahat po ng mga fans ng UNTV Cup na laging nakasuporta at nandito palagi, salamat po sa inyo. And we're looking forward sa Season 5 na agad. Ano? Kung loloobin ng Panginoon, I think mas magiging maganda yung ating Season 5 at mas i-intensify pa ng lahat ng mga kasama sa liga na ito yung kanilang pagsisikap na mas mapaganda pa at ma-improve ang kanilang mga games. At nagpapasalamat po tayo na sa ganitong pagkakataon ay naipagpapatuloy natin ang ating advokasya na makatulong sa lahat ng mga nangangailangan sa tulong ng bawat isa sa atin. Lahat po kayo ay kasama sa pagtulong na ito sa ating mga kapwa-tao. And with that, bago po natin saksihan ang ating pinakaiintay na game dahil pareho silang gusto nilang makuha ang championship na ito. Matagal nang nililigawan ito ng PNP. 2 beses na silang nasilat. Kaya ngayon, ang sabi ng mga taga-PNP, di na kami papayag. Sabi naman ng AFP, ganito din ang nangyari noon. At sabi nila, history repeats itself. Pero titignan po natin yan later sa kung ano man ang mangyayari. But be that as it may kung sino man po ang mananalo, sino man ang magcha-champion, alam ko po na sa kalooban ng bawat isa sa kanila, ang nasa puso nila ay yung pa ring makatulong doon sa kanilang mga beneficiary. Kaya po,
ganun pa man ay sinika po natin na kahit na papaano ay magkaroon din ng bahagi yung ating mga players, and we're looking forward na mas maging maganda pa yung ating upcoming season, which is Season 5. Kaya po, sa PNP, good luck. At sa AFP, good luck din po sa inyo. May the best team win. Pero sa puso po namin sa UNTV, lahat kayo ay panalo para sa amin. At tinatanaw po namin na isang malaking utang na loob din sa inyong lahat na mga participants, sa lahat ng mga teams, sa lahat ng mga players, sa lahat ng mga nakasuporta dito na nagiging bahagi po kayo ng ating ginagawang pagpapatuloy na advokasya. Gusto ko din po na pasalamatan sa awa at tulong ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasama sa Church of God International. Maraming salamat po. Sila po ay laging nandyan para sumuporta sa lahat ng ating mga advocacies. Maraming salamat po, Kuya Daniel Rason, for the words of wisdom.